Ayun. Ayun. And paano naman na-establish itong Skin Amazing? So sabi namin mag-asawa, gawa kaya tayo ng brand. During that time, hindi pa kasi uso yung branding talaga and yung online selling. Sabi ko, sige gawa tayo. Alam mo ba, yung Skin Amazing, walang meaning yan before. Hindi pa uso yung ChatGPT noon. Sulat lang kami ng mga pangalan na maganda. Boto kaming dalawa. Ay, ito Skin Amazing, mukhang maganda tunog. Sige, ito na lang. Ganon siya pinanganak. Tapos, ano kayang magandang product? Kung ano yung trending, nagpagawa kami ng sabon. Tapos, hindi namin minarket. Display lang namin sa Shopee. Sa Shopee lang, during that time, and Lazada, wala talagang marketing na nangyari. Kasi, mas nag-focus kami kung saan kami malakas. Which is yung general merchandise. Sa Shopee, TikTok, and... wala pang TikTok during that time, 2021. Shopee and Lazada. Hindi namin talaga... Pero... Hindi nyo na-workout si Skin Amazing. Hindi namin siya na-workout before. Hindi nyo nakita yung value niya. Yes, hindi namin nakita yung value niya. Pero, alam mo ba, yung meaning ni Skin Amazing, na-unfold siya nito lang. Kasi, 2021, 2022, 23, 24, 25, 5 years kaming okay sa general merchandise. Hanggang sa December 2024, nagbaba ng announcement si TikTok and yung mga other platforms na magkakaroon ng Internet Transaction Act. So meaning, yung mga products na walang FDA or yung mga household products na wala ring mga certificates, hindi na siya pwedeng ibenta online. So that was December 2024 and ang thinking namin, patagal pa, hindi yan mangyayari. Ganun ka kami kakampante. Hanggang sa hindi namin na-ready yung sarili namin. And then, ito na, this June 2025 nangyari, bigla na lang nawala ang aming mga listing at nagkaroon ng mga violation ng aming mga stores. And dumating kami sa point na, yung normal kasi na parcel namin, 4K. Yun yung normal talaga. Dumating kami sa point na 300 parcels na lang kami sa isa. Laki ng binaba. Sobra. And dumating kami sa point na yung employees namin na 45, nag-announce na wala na kayong work as of the moment. Natanggal sila and ang natira, 10 na lang. 10 na lang. And nag-iiyakan sila nun. As in, nag-iiyakan sila sa warehouse na wala na silang work, ganyan. Naalala ko pa nga during that time, nag-chat sila sa GC na, Ma'am, don't worry, nandito lang kami, susuportahan po namin kayo. Hindi po kami aalis. Maghihintay po kami ng opportunity na makabalik once na okay na po yung company. And doon ako pinaka natutuwa at nagpapasalamat sa mga employees namin na nag-rock bottom Pero hindi nila kami iniwan. And ang dami naming products sa warehouse, parang nasa 1K yung products namin. Tapos, dumating sa point na hindi mo na siya mabenta, inano ko na siya, pinabodega sale ko na kahit walang tubo, okay lang, bumalik lang yung puhunan, pero hindi pa rin Hindi pa rin. Pinamigay na lang natin. So, million yung nalugi. Ito na. So, sinugal namin yung natitirang pera namin dyan sa product na yan, yung tawas. Sinugal namin, umorder kami agad ng 100,000 pieces. Ganon kami kalakas ang loob kahit nag-rock bottom. Alam mo yan. Sabi namin mag-asawa, mauubos ba natin to? Yun yung tanong ko sa kanya. Pag naubos natin, thank you Lord. Pag hindi, bawi. Naalala ko July 2 yung unang order. Within 2 weeks, naubos yung 100,000. Wow, Nag-viral siya sa TikTok. So, nagkaroon na ng meaning yung Skin Amazing. Kasi because of that, nag-viral yung product, bumalik yung aming mga employees. Tapos, alam mo ba yung sale, yung usual sale namin dun sa general merchandise, yung 4,000 na current namin, naging 8,000 dumoble. The Skin Amazing itself, na-revealed yung meaning niya na it's all about the grace of God pala, na how God amazingly amazed us doon sa pagkakasalba niya sa negosyo namin. How God amazed us na kung paano niya ibinalik yung mga tao namin. How God amazed us na mas nabigyan pa namin ng opportunity yung mga ibang tao na bago namin na-hire. Na yun pala yung meaning ng Skin Amazing, Lord. Kaya pala siya amazing because it's because of your grace. Because of your amazing miracle na nangyari sa buhay namin. Grabe yung story, Yes. At tama naman na, parang nagmamarket kayo ng ibang products, di ba? Ang Totoo. laki ng ginagastos nyo sa advertisement. Exactly. Di ba? Pero hindi naman pala, para sa inyo. And hindi rin, wala rin mga FDA approved, di ba? Pinag-pray nyo rin siguro ito, di ba? Actually, that was the moment na we surrender everything to God na. Na alam mo yun, dumating ka na sa point na you surrender everything, na mararamdaman mo talaga yung kakaibang calmness, peacefulness, and stillness talaga na hindi mo mararanasan kapag hindi mo binigay kay Lord lahat. And during that time, na-realize ko talaga na God will reveal His plan talaga
kapag pinabayaan mo siya talaga. Kasi doon, alam mo, na-realize ko na kung kailan kami nag-rock bottom, Oo. doon na-reveal yung plan niya na hindi kayo para dyan. Para sa branding kayo. So napansin ko, inallow ni Lord na mag-rock bottom kami kasi nandun yung growth. Oo. Nandun yung growth sa uncomfortability na naranasan namin. Oo. And also, I realized during that time na there are times na we thought God is not answering our prayers. Pero ang totoo, sinasagot niya yung prayer natin, but not in a way na we Gusto want natin, Him to oo. answer it, but He answers it to the best that He can. Na much better pa dun sa pinagpipray natin Oo. at gusto nating sagutin niya. Tsaka ito yung time na parang actually, pumasyal pa kayo sa office namin. Hindi ko ramdam na may problem kayo. Oo. Pero dahil din yun na nag-a-attend din kayo ng mga trainings during that time, kahit limited na lang yung funds, nagkaka-problem ang company, nag-invest pa rin kayo sa sarili nyo. Yes, actually, during that time, rock bottom yung company, pero pinili naming sumali din sa mga trainings like IAM Plus, Discovery, Breakthrough. Pati taon nyo sinasama nyo. Exactly, sinasama namin sila kasi mas madali ang success kung lahat kayo nag-grow. And dapat sinishare mo yung success because if you don't share it, it is a miserable success. Diba? So yung growth namin mag-asawa, sinishare din namin yung sa leaders namin. Not only para mapabilis yung growth ng company, but also mapabilis din yung growth nila. So talagang pinrepare kami ni God. Pinrepare niya talaga yung mindset namin, yung vessel namin, na dun sa darating na problema. Kasi kung hindi talaga kami umattend ng mga ganung training, baka wala na. Baka hindi nyo kaya. Even the company nagsara na. Yes, or baka matagal bago kami makabangon.